Ngayon, ang ganda ng reward na binigay niya. Soup lang yun. What's up mga pamangkin? We are back for another video tutorial dito sa Grow a Garden. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo ng pinakamadali at pinakamabilis na paraan para ma-farm nyo itong extension ng cooking event. Itong connoisseur. Hindi ko alam yung pronounce, kaya lang bahala. Basta yung food reviews, yung daga na yan, para ma-farm nyo to ng mabilis at madali. Ibigyan ko kayo ng mga ideas na ginagawa ko rin. Actually, ginawa ko siya kagabi at napatunayan ko na ito talaga pinakamabilis at pinakamadali para makadami kayo nitong culinarian chest at kung alin man na reward ang gusto nyo dito. First off, mechanics muna. Basahin muna natin kung anong mechanics ni... Sino ba to? Who are you? Ratcon Sherlock. Kayo na lang mag-pronounce yan. Bahala kayo sa buhay nyo. So, ang mechanics niya daw, give me mutated foods and I'll let you choose a nice reward. So, ibig sabihin, kailangan niya ng mutated food. Okay? Madali lang. Ngayon, ang tanong, paano tayo makakakuha ng mutated food? Alam naman natin na kapag nagluto tayo, normal lang na food, walang mutation. Wala tayong mutation na nakikita sa dati. Dun yun sa dati mechanics ng event. Ngayon, sa bagong update sa expansion, pwede nang mag-mutate yung plant. Kung nakikita nyo, kung napapansin nyo dito, ito, yung parang orasan na yan, parang yan yung gauge, yung magiging chance pag-mutate ng food nyo pagkatapos maluto. Tulad nito, halimbawa, maglalagay tayo dito ng itong corrupted chakra na bone blossom. Pag sinubmit natin yan, ayan, 59% agad. Kasi may mga mutation yung nilagay natin na fruit. Ang gauge, mas malaki ang dagdag na percentage na ang mutation mapunta sa maluluto yung recipe. Tagalin muna natin to dahil ayaw natin lutuin yan. Ganun lang naman kasimple ang mechanics niya. Kailangan lang natin magluto ng may mutation at ibigay ito sa kanya. Tapos once na binigay na natin sa kanya, ay papapiliin niya daw tayo ng reward. Ito naman yung mga reward na pagpipilian natin. Meron diyang chest, pack, mga seeds. Diyan naman, kayo na mabahala kung ano ang priority nyo. Pero mamaya, may sasabihin ako sa inyong mga priority kung ano ang mga dapat nyong kunin dyan. So sa ngayon, tuturuan ko muna kayo kung paano mapapabilis at mapapadali grind nyo dito sa expansion. Punta muna tayo sa garden at mamimili tayo ng gagamitin natin na fruits. Meron ako dito, ito mga dati pa to, mga tanim ko dati sa Zen event na fruits. Hindi ko lang sila dinilit. Meron pa akong madaming Zen Flair tsaka Serenity. Yun ang mga dinilit ko na at sobrang kapal nun. Pero itong mga to, dyan ko lang sila, hindi ko sila dinilit. Kaya nag-mutate lang sila ng nag-mutate habang naka-online na. Which is good, very good sa event na to kasi kailangan natin ng mutation. So, yan ang unang kailangan nyo. Kailangan nyo ng fruits na madaming mutation. Kung wala kayong fruits na madaming mutation, maraming paraan para magkaroon ng mutation sa mga fruits nyo. Pwede kayong gumamit ng pets, pwede kayong gumamit ng honey sprinkler. Kung nag-grind kayo ng mga dating events, for sure meron kayo ganitong sprinkler. Meron din yung chalk. Nabibilihan minsan sa traveling merchant kapag naka-timing kayo. No? Pero meron pa namang isang paraan. Kung alam niyo yung kodama, yung corrupted kodama, kung meron pa kayong serenity seeds, magtatanim ako kasi kung meron pa kanyang serenity seed, tsaka Zen Flare, tapos pwede nyo i-kodama method. Yung lalagay nyo yung kodama, tapos pag hinarvest nyo yung Zen plant na yan, magiging tranquil siya. May chance siya na maging tranquil. Mas maraming kodama, corrupted kodama, pwede siya maging tranquil at corrupted fruits pag hinarvest na pwede nyo magamit doon sa cooking pot. Ayan, since meron na tayong plant, dito pala dapat ang ginamit ko dito ay tomato. Pero sample lang naman carrots. Mas maganda kasi pag tomato kasi pagkalagay nyo ng honey sprinkler, harvest nyo na agad yung tomato kasi mag-honey glaze agad yan. Tapos, habang tumutubo yung mga bagong tomato, magkakaroon din siya ng honey glaze. Ibali naka-double harvest kayo. Dito, one harvest lang to. Pero okay lang, pang sample lang naman muna natin. So ngayon, kuha tayo dito ng 5 carrots. Kasi hanggang 5 ang cooking pot. Meron na tayong 5 carrots. Ganito lang gagawin nyo, sobrang dali lang nito. Gagayahin nyo lang to. Yung mga carrots, lalagay natin sila dito. Makita nyo, nag 36% na siya. Depende yan, kung may ibang mutation yung carrot, mas mataas yung ibibigay niya. Pero pag isang mutation lang, 20% lang madadagdag dyan. May windstroke kasi siya, kaya mas tumaas. Ito may drench, 94. Yan, meron na tayong 100% sa mutation gauge natin. Ang ibig sabihin nitong 100% na to, pagkaluto ng food natin, 100% mamumutate siya. Ngayon naman, tingin tayo dito sa oras. Ito namang cooking time, 5 minutes lang siya. Ang bilis, kasi maliit na fruit ang ginamit natin. Kung i-grind nyo tong daga, wag kayong gagamit ng malaking fruit kasi sobrang tagal yan. Minsan inaabot yan ng 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour kapag sobrang lalaki ng fruits na ginamit nyo. Dito sa daga, maliliit lang ang kailangan nyo.
Hindi nyo kailangan ng mataas na rarity, common, uncommon. Wala yung problema dyan sa daga. Kasi tignan nyo to. Tignan nyo tong rewards. Pare-pareho lang sila white. Ibig sabihin, kahit anong ibigay mong food sa kanya, ang chance mo na makuha ang kahit alin dito ay pantay-pantay lang. It doesn't matter kung malaki o maliit man yung food na ibibigay mo sa kanya. Kumpara natin siya dito, na meron siyang rarity. Iba-iba ang kulay, di ba? Kaya nila nilagyan ng kulay. So ngayon, mag-ikot na natin yan habang nag-explain ako para habang inaantay natin ay gumagalaw ang oras. Gaya ng sabi ko dito, hindi nyo kailangang bigyan ng mga rare. Bigyan nyo lang siya ng mutated food. Yan lang ang gusto niya. Bibigyan ko kayo ng sample sa pagkuha ng reward. Meron yata ako dito. Meron ako dito. Ito, ginawa ko to sana para dito sa baboy. Pero dito ko na lang muna ibibigay para makita nyo kung paano gumagana yung reward o ganyan. So, binigay natin yan sa kanya. Papapiliin niya tayo ngayon ng reward. Meron tayong choices, pet shard, sunny side chicken, or kitchen cart. Para sa akin, ano kaya? Siguro, shard na muna tayo. Ganun lang yun. Random. Random ang reward. Kagabi, nakakuha ko ng mga gorilla. Kung makita nyo dito, meron akong 2 gorilla chef. Tapos, yung cauldron niya. Diyan naman papasok ang sunod na tip natin. Sunod na secret natin sa event na to. Hindi naman secret, parang strategy. Ang sunod na strategy natin. Tingnan natin yung passive ng gorilla. Tayo magluto nitong isa. Luto ka, huwag kang tamad eh. Tamad yung isang gorilla. So dito, tingnan nyo ang passive. As long as you have a cooking pot or cooking cauldron in your garden, the gorilla cooks in it and grant 5.21% to duplicate food on poop. So, ibig sabihin doon, kapag meron kang gorilla at meron kang cauldron cosmetic, yung pinaglulutuan niya, kapag kinolek mo to, meron kang chance, 5% chance, 5.21% chance na ma-duplicate yung food na niluto mo or kinolek mo. Nangyari yan sa akin kagabi. Maraming beses na na-duplicate. Kaya napaka-effective talaga to. Kaya ako kumpletuhin ko to. Puro gorilla lang para magkaroon ako ng 50% chance. Kasi ito naman, kapag napuno nyo tong kitchen storm meter, magiging times 2 ang cooking speed ng buong server. Damay lahat ng mga nandiyan. Magiging times 2 silang lahat. So ngayon, malapit na to. Aantayin natin to at papakita ko sa inyo. Sana umepek. Dadalawa pa lang kasi ang gorilla ko dito eh. Pero sana makachamba tayo na ma-duplicate yung fruit para makita nyo. Meron din pala ako dito isang account. Disconnected na. Connect natin yon. So, about pala sa gorilla, kapag pinapapili kayo ng daga, ang uunahin yung pipiliin, priority nyo, kung wala man chest, yung pets muna, yung gorilla pet muna, tapos yung cauldron niya na cosmetic. Tapos, pag nakawalo na kayo nito, tapos may iba pang magandang available reward, yun ang kunin nyo. Mas maganda, max out nyo tong pet na to, itong gorilla, para mas mataas ang chance na ma-duplicate yung food na niluto nyo. Try natin. Bukan natin. Sana gumana. Yun, may mutation siya, pero hindi siya na-duplicate kasi 10% chance lang tayo eh. Better luck daw. Okay, patry na natin sa kanya. Sobrang liit lang niya na. Sobrang liit lang. Ayan, pinapili niya tayo. Ito na lang, smoothie fountain. Nagtatry pa tayo ng isa. Tara pa ako ditong carrot. Tulad lang ng dati. Ayan, isa lang mutation niya kaya 20%. Ayan, 100% ulit. Tapos, sumobra lang ng konti yung oras, 5 minutes and 14 seconds. Yan ang pinakamababa na dyan, guys, 5 minutes. Hindi na yan bababa pa sa 5 minutes. Kaya napaka-importante na meron kayong gorilla chef para mas mapabilis. Kasi ito kung halimbawa ito, sana mapuno ang points. Ayun, napuno ang points. Na-activate yung kitchen storm. Ayan. Mutation times 2 cooking speed, kitchen storm. Tapos mas mabilis na ngayon. Times 2 na ngayon ang oras ng pagluluto natin. Plus, meron pa siyang mutation, aromatic mutation. Para di masayang yung natin, yung pag-activate natin ng kitchen storm. Lutuan natin tong isa. Kahit anong fruit guys na maliit, pwede nyo gamitin. Importante maliit para mas mabilis maluto. Ito, hindi normal size yung mga tomato ko dito. Kuha na lang ako ng mga maliliit. Pero dito, ayan may mga maliliit tayo dito. Ito, Serenity, may mga mutation siya. Try natin yan. Kasi sayang yung sayang yung speed up. Ito, tingnan nyo itong Serenity. Madami siyang mutation, hindi lang isa sa bawat fruit. Kaya 3 Serenity pa lang, 100% na agad ang mutation gauge natin. So, hindi mo na yan kailangan dagdagan para minimum lang yung time. Cook mo na agad yan kasi 100% meron ka ng mutated food. Mas mabilis kang makakapagluto, mas madaming reward. Ayan, tapos na agad. Hindi siya na-duplicate. Pero may mutation siya kasi 100% yon. Ibigay natin ulit, tapos tignan natin yung paano ibibigay na reward. Ayan,
Oh, ang ganda ng offer niya ngayon. Merong egg, tsaka merong shard. Siyempre sa egg tayo, di ba? Sayang, ang gusto ko sana yung gorilla. Kagabi, namimigay ng gorilla. Ayan, luto na siya. Ready na. Collect natin. Sana naman. Sana. Sana madup. Wala. Ang malas talaga natin. Sidpak. Di ba? Oh. Kung makikita nyo, kung napansin nyo ang pattern, sa tatlong pag-submit natin, randomly, kahit alin dito, possible na lumabas, possible na i-offer nung daga. So, it doesn't matter kung malaking fruit o maliit na fruit ang ibigay. Logic dyan, mas maliit na fruit, mas mabilis kayo makakapag-submit. Mas maraming reward ang makokolect. Luto na ulit yung isa. Tara natin ito pang-apat. Ayun, gumana yung passive ng gorilla. So, meron tayo dito nalutong dalawang soup. Diba? So, sabit natin yan. Sa isang dalawa tayo dahil gumana yung gorilla. Kaya dapat mas maraming gorilla para mas mataas ang chance. Ngayon ang ganda ng reward na binigyan niya. Soup lang yun ha. Soup lang na maliit yun ha. Ang ganda ng binigyan na reward. Egg, gorilla, tsaka cool drone. Ngayon nahihirapan tuloy ako mamili kung alin dito. Tingin ko gorilla na muna. Pet na muna. Ayan, meron tayong pet. Pangatlo. Sana yung cool drone. Sana yung cool drone. Bakit? Bakit gorilla? Sana cool drone. Chest! Chest! Ganda to, chest. Soup lang yun, guys. Naka-chest tayo. Nakakuha tayo ng chest. So, yun lang, guys. Yun lang naman ang pinaka-secret dyan. Huwag niyong pahihirapan ng sarili niyo. Huwag masyadong mag-effort magpalaki ng fruits ko. Ang i-grind niyo ay ang daga. Pero kung si crispy, yun, kailangan talaga ng rare at malalaking fruit. Kayo na bahala kung alin dyan ang gusto nyo i-grind. So, akin personally, kasi nakuha ko na to meron na ako lahat nito Yung mga eggs niya, tapos yung lahat ng reward dyan, lahat ng reward ni Crispy, meron na ako. Kasi lahat yan, nakuha ko na yan. Sinwerte tayo ngayon. Kaya ako ngayon, magfo-focus ako dito sa daga. Kung sa tingin mo nakatulong to, like mo naman ang video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na dahil mamimigay ako ng Corrupted Kitsune kapag na-reach natin ang 1,000 followers. Malapit na tayo, 900 plus na lang. Peace out.